Mayaman sa kultura at kasaysayan ang Luzon ng Maynila na nagdiriwang po ng espesyal nitong araw. At pwede natin balikan ang dating sigla at ganda ng Maynila nang hindi umaalis sa bahay. Kung paano, alamin sa ulat ng saksing si Sherian Torres. Mahigit 4 na siglo mula ng itatag ang Maynila, nakalulungkot ang mga salitang ikinakabit sa lungsod. Baha. Pollution. Marami nagkalat ng mga bata. Matao. Sentro siya ng Pilipinas. Ang dating tinaguriang Land of Gold dahil sa pangako ng trabaho at magandang buhay, ngayon lugmok na sa kahirapan. At bagamat bakas pa rin sa ilang lugar ang yaman sa kultura at kasaysayan ng Maynila, unti-unti na rin itong kumukupas. Pero gusto raw itong buhayin ng Google Cultural Institute at Filipinas Heritage Library, kahit man lang sa alaala ng mga Pilipino. Sa pamamagitan niya ng kanilang online photo exhibit. I think it's very important that cultural institutions all around the world use technology to share their stories, to share their collections, to give access to their collections. Dito makikita kung paanong sa loob ng 444 na taon naging saksi ang Maynila sa pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at maging ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941. Yung mga capital ang target ng mga attacks at saka sa mga revolutions. Si Aling Imelda, 64 na taong gulang, tubong Intramuros. Ipinakita namin sa kanya ang ilang larawan ng Maynila pagkatapos ng gyera. Tanda niya ang bawat sirang gusali sa larawan at lalong di niya raw makakalimutan ang hirap ng buhay noon matapos ang gyera. Mas maganda na ang buhay ngayon kaysa nung araw. Nung araw magulo, nakakatakot. Pag dumaan ka sa karsada, nakakatakot. Traumatic yung nangyari sa mga taga Manila. 200,000 casualties na civilian, 2,000 casualties na military. Pero sa bawat trahedya, bumangon na Maynila. Ang makasaysayang Manila Cathedral na naupo sa pambobomba ng Allied Forces noong 1945, heto ngayong matatag na nakatindig. Binisita ito ng Santo Papa noong Enero para magmisa. Hindi rin pinatawad ng gyera ang Legislative Building na naging gusali ng Kongreso noong 1949 at kalaunay naging tahanan ng National Museum. Nanatili namang alaala ng post-American War ang grandiosong gusali ng Post Office. Ngayon, nananatiling sentro ng negosyo at turismo ang Maynila. Old Intramuros look really pretty. Really nice. Nakilala ang Maynila bilang Paris of Asia bago mag-World War II. Paano ba naman daw kasi napakaganda talaga ng syudad na ito? Nakabangon daw ito matapos ang digmaan at nanatiling tahimik, progresibo at malinis na syudad. Mga katangian na talagang pinupuntahan ng mga turista at mga mamumuhunan. Kung tutuusin, kaya naman daw talagang ibalik ang dating sigla ng Maynila. Ayusin ang transportasyon, pabahay, at higit sa lahat, balansihin ang komersyo at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Ang kailangan natin yung mindset na sinuggest ni Dr. Jose Rizal. Kung hindi mo alam kung saan ka nanggaling, paano yung future mo? Ang number 1 ko yung peace and order. We will go all out against all these criminals. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.